Kontrolado ba ng Diyos na manalo sa eleksyon, pati ang mga korap? So, ito po yung pag-aaral natin ngayon at tunay nga na sa tulong ng ating Diyos ay may paunawaan niya sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating maunawaan lalo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, sayo po doon sa ating katuruan, unang katuruan, God is in control over human will and power. So, alam natin na yung lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Even yung nangyayari ngayon sa ating bansa, lahat yan kontrolado ng Diyos. At hindi yan kayang baguhin ng kahit na sino. Although lahat tayo, alam naman natin na talagang binless ng Lord, pinagpapala ng Lord. But, the most important things is nagpapatuloy tayo dun sa mga bagay na talagang makita natin yung kahalagahan ng tamang paglilingkod sa ating Panginoon. God is in control over human will and power. So lahat ng katagumpayan, lahat ng nangyayari sa buhay natin is ayon yan dun sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, humans are fully responsible for their choices. Ibig sabihin, yung lahat tayo nilagay ng Diyos. Even, kung mapapansin natin, sobrang gulo na ng politika natin, ang dami nang nangyayari. Pero, isang bagay na sigurado tayo is, kung ano man at kung sino man yung nakaluklok ngayon, yan ay dahil sa will ng ating Panginoon at ginawa niya yan. But, ang nangyayari lang kung bakit akala natin mali yung nangyayari, mali yung nagaganap. Kasi, yung mga nakaupo, naiiba yung mindset nila. Nagiging korap, gahaman, at sobra sa kapangyarihan. And sabi nga, lahat tayo binigyan ng Diyos ng free will. Ibig sabihin, nilagay ka ng Lord doon kasi alam niya na ikaw yung karapat-dapat. Pero dahil nga, iba yung nagiging goal mo. Binigyan ka ng free will ng Panginoon, iba yung gusto mong lakaran. Yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na mamuno. At may mga tinatalaga sila. Minsan nga lang, nagiging garapal tayo, gahaman. Kaya nagiging mali yung pagdadala dun sa pinagkalagyan sa atin. So, nasa sa atin yung problema na dun sa mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo, the Bible affirm both statements. So, marami kasi nagsasabi na yun nga, kung kinukonclude nila na mali yung mga nangyayari, mga bagay na hindi talaga maunawaan. Pero sabi doon, the Bible affirm both statements. Yung statement natin na talagang panghawakan natin na lahat yan ay ginawa ng Lord. Ayon sa kanya kaplanuhan, ayon sa talagang ikagaganda ng lahat. At hindi para sa ikasasama. Again, hindi yan dahil sa nailagay ng Lord, kundi dahil yan doon sa free will na binigay doon sa tao na nag-lead, na ibinigay ng Lord para pamunuan yung bayan o yung bansa o kung saan man larangan yan. Lahat tayo talagang binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Pero ang nagiging reason lang is na-abuse natin yung dapat ay pinapahalagahan natin. So, sabi naman po doon sa ating application una, trust in God's sovereign plans. So, magtiwala tayo doon sa magagawa ng Lord. Sabi nga doon sa Kawikaan 20, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. So, alam ng Lord kung saan tayo dapat niya dalahin. Pero dahil nga sa matitigas sa ulo natin, masyadong gahaman, so yun po yung nangyayari. So, pangalawa, take full responsibility for your action. So, sabi nga, lahat ng action na ginagawa natin may kapalit siya sa harapan ng Lord. Nasa sayo kung gagawin mong tama, ayusin mo yung trabaho mo, itatama mo yung mga mali, or ipagpapatuloy mo yung mga kamalian na nangyayari sa mundo. It's depend on you. And also, kung paano ka i-judge ng Panginoon, depende rin niya sa ginawa natin. Pangatlo, do your best as if everything depends on you. So, gawin mo yung lahat ng makakaya mo, ng lakas mo, ng buong lakas mo, na talagang nakadepende dun sa ikalalago ng
paglilingkod mo sa Panginoon, even your spiritual growth, na talagang yung gagawin mo is para mag-glorify yung ating Panginoon. So again, thank you for watching this video. I hope you learn and God bless you.